So, sobrang sabog na sabog ngayon sa mga balitaan, mga sangka, itong pagpayag ng Iran na dumaan yung mga oil tanker ships ng Pilipinas sa Strait of Hormuz. Ngayon, mga sangka, ano nga bang gayuma? Uhimala ang ginawa ni PBBM at napapayag yung mga leader ng Iran. Yo guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel at syempre sa Facebook. Kamusta pong lahat? At ito pag-usapan po natin yun. Itong napakagandang topic kasi buong mundo ay nabulabog. Nagulantang mga sangkay sa isang malaking pasabog. Kung saan, no? Kung saan mga sangkay, itong Iran, pumayag nga po na dumaan sa Strait of Hormuz daw ang Pilipinas, no? At marami po ang nagulat dyan, mga sangkay, pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, ngayon nga mga sangkay, ito ang nangyari. Pinayagan ng Iran ang Pilipinas na dumaan sa Strait of Hormuz. Kasi talagang nasa control daw po nila ang Strait of Hormuz eh. Ngayon, kabilang po ang Pilipinas sa iba pang mga bansa. May ilang bansa, hindi pa po lahat na pinayagan ng Iran. Ngayon, ang tanong, ano nga ba ang ginawa ni PBBM, mga sangkay, para mapapayag? Alam nyo, tinignan ko mga sangkay itong Iran Embassy sa Pilipinas. Marami pong post dito about sa, ayan po, kagaya po nito mga sangkay. Sinishare po, ayan, Iran Embassy in the Philippines reposted, gaya po nito. FM Argachi in a call with Philippines. Both sides discussed the regional insecurity caused by illegal U.S.-Israel aggression. Argachi emphasized that Iran's actions in the Strait of Hormuz are within international law to ensure security. Ayan, mga sangkay. So, sinishare, no, ng nila yung pag-uusap. Ngayon, hinahanap ko dito kung, eto, shinare po ng Iran. Iran Embassy po ito Iran Embassy sa Pilipinas. Yung post ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas or DFA. Itong sinabi mga sangkay na nagkaroon nga daw po ng productive na pag-uusap, productive call ang Iranian, ito Argachi. Ito yung foreign minister ng Iran, mga sangkay, na si Argachi. Hindi pala Argachi, Aragchi. Aragchi. Sabi dito, productive call today with Iranian Foreign Minister Aragchi. Building on recent attacks, we reach a positive understanding on the safety of our seafarers and the security of our energy supply. Grateful for the warm spirit of cooperation. Phone call. Ito mga sangkay ano po yan Foreign Minister ng Iran. Ngayon, shinare po yan mismo ng Iran Embassy. Ayan po mga sangkay Iran Embassy yung nag-share sa Pilipinas. Iran Embassy in the Philippines reposted. Ibig sabihin, legit nga po. At wala pong pagkontra dito ang Iran. Kasi kung hindi po ito totoo, malamang binalibag na po tayo ng Iran pagdating po sa mensahe. Baka, 'di ba, madalas ginagawa po nila sa Amerika. Hindi totoo yung sinasabi nila. Fake news yung sinasabi nila. Naloloko na ito si Donald Trump. 'Di ba? Ganun lagi. Ngayon, mga sangkay, anong ginawa ni PBBM para mapapayag itong Iran? Alam naman po natin na ang Pilipinas at Amerika dikit. Mayroon pa nga mga EDCA sites sa Pilipinas 'Di ba? So how come? Paano nangyari? Ako makasangkay na ano din ako napaisip ko, paano kaya nangyari yun? May mga EDCA sites nga dito yung mga Amerikano
At ang Amerika, dikit na dikit po sa Pilipinas. So, paano nangyari ito? Ngayon, mga sangkay, ito. Tingnan po ninyo. Itong post mula po ito sa isang professor at political analyst. Ayon po sa kanya, mga sangkay, isang tahimik pero matalinong galaw ni Pangulong Marcos. Aba. Mala Imelda Marcos at Ferdinand D. Marcos. 'Di ba? Naalala nyo dati, nagkakagulo daw po noon sa Middle East, pinuntahan lamang po ni Imelda. Tapos, ang gulo. Sa gitna ng krisis, pinili ng Pilipinas ang hindi madalas maintindihan. Pragmatism over posturing. Kinausap ang Iran para siguraduhin ang oil supply. Kasi nga po, problemado po tayo pagdating sa oil, no? Ang hirap po sa Pilipinas kasi kapag ka may opportunity para makapangdaya, makapanggulang sa mga Pilipino, ginagawa po talaga nitong mga buwakang negosyante. Maliit man na negosyante o malaki, ganyan po talaga ang ginagawa. That's the sad reality in our country. No, masayahin po tayo, yun po yung positive na culture natin. Pero pagdating po sa mga pagiging oportunista, marami po sa atin. Kita nyo ngayon ang ginagawa nito mga oil companies. 'Di ba? Ang laki ng patong. Ang laki ng ganansya po nila. Pagdating sa oil. Tapos yung iba, hinuhoard pa. Wala magawang gobyerno. Kasi meron pong deregulation law na hindi po pwede silang pakialaman ng gobyerno kapag gusto nilang magtaas ng presyo ng oil. 'Di ba? Pinananatili ang alliance sa United States para sa seguridad laban sa China. Mukhang ironic, hindi. Sabi niya, magkaibang problema, magkaibang solusyon. Ito ang tunay na diplomacy. Hindi ito tungkol sa kampihan. Ito ay tungkol sa national interest. Pakinggan niyo mabuti. Kung sino ang may hawak ng kailangan mo, siya ang kakausapin mo. Bottom line, hindi ito inconsistency. Ito ay controlled, calculated, at confident diplomacy. At sa pagkakataong ito, malinaw, hindi reactive ang Pilipinas. Sa pamumuno ni PBBM, marunong tayong maglaro sa komplikadong mundo. Exactly. Diba? Kumbaga, pinabayaan, bahala kayo dyan, magkagulo. Basta, ang importante dito, ang bansa, ang interest ng bansa. Parang ganun po yung laro ni PBBM. Mga sangkay, which is, ito po yung nakikita po natin ngayon. Ito marahil ang milagro o gayuma ang nangyari. Tama ba yung term gayuma, mga sangkay? Sa pamumuno ni PBBM. Magaling kasi si PBBM, no? Makiusap sa international. Hindi po siya tipong katulad ng iba na hindi marunong magsalita. Pakinggan nyo na lang yung mga speech si PBBM sa international. Wag yung Tagalog kasi pag Tagalog, alam po natin na medyo si PBBM dyan eh. Medyo mahina po siya eh. Pero pagdating sa pakikipag-usap sa international leaders, brilliant po talaga, mga sangkay. And yan po ang sa tingin kong mayroon si PBBM na wala po yung mga iba na namuno sa ating bansa. Imagine niyo kung iba ito, baka sasabihin nila sa Iran na, anak ng tokwa kayo, pag di nyo yung binuksan, lulusubin namin kayo. Hindi po pwedeng ganun. Kailangan marunong ka makipaglaro. Alright? So, well, ano po ang inyong opinion tungkol dito? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito pa isang Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube, guys. Nako, maganda po yung topic natin dito. Alright? Subscribe nyo po ito, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.